Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagka-boses kami ni Mel Freeman, pero hindi kami magkapatid na. So, alam niyo po, kaya ganito kami magsalita. Wala kaming vocal cords. Unang-unang mga para bago makalimutan, maraming salamat sa kay Governor Joey, sa ating Vice Governor, sa lahat ng opisyalis natin dito at yan of course kay Rose sa pag-aayos sa amin. Kaya ayaw na punta rito. Ituloy ko po. Ako po from New Boys Association. Kasama po natin si Mel Prima, miyembro po natin at sa National Anti-Poverty Commission. Ako po yung sector representative nito at kasama natin sa Konseo si Arlene Santuito. Sa nasiring po siya o ay mga nawalan ng vocal cords. Nawala po ito dahil sa laryngeal cancer. Ako po ay stage 4 cancer at ang dahilan po nito ay paninigarilyo. Kaya kami, ang tawag sa amin ngayon ay mga laryngectomy. At itong tawag dito ay electrolarynx. Kung wala po ito ay hindi ako makakapagsalita. Wala kayong maririnig na boses na kagaya nung kay Mel kanina. Kaya lang yung mga tao hindi kami matandaan sa pangalan ng laryngectomy at electrolarynx. Natatanda kami sa description namin. Kami raw yung mga tao may butas sa leg at gumagamit ng vibrator. Ito po kasi isang vibrator or vibrating machine na pinapalitan or replaces the vocal cords. Ituloy na po natin ito. Kaya ko na lang po ang konting presentation tayo. Ano po, please click ulit. May konti po tayong presentation na konti para malaman nyo po ang tungkol sa sigarilyo. Okay. Alam niyo po ba na 10 bawat oras ang namamatay sa sigarilyo o 240 persons ang namamatay o Pilipino bawat araw? Dito po ay dahil sa paninigarilyo. At ang nagagastos po ng ating pamahalaan sa sakit na dinudulot ng sigarilyo ay 149 billion, samantalang ang taxes na nakukuha natin ay 23 billion. O kayo po ay negosyante, mas maliit yung inikita nyo kaysa sa ginagastos nyo. Kailangan ba natin ituloy yung negosyo? Mukhang panay lugi ang ating pamahalaan sa industriya ng tabako. Next slide please. Sa atin sa Pilipinas, almost 30% ay naninigarilyo. Next slide. At ganoon na rin sa mga kabataan, 27.4% ay naninigarilyo. Bakit naninigarilyo ang mga kabataan? Next slide. Dahil una, sabi nga nila, masyadong mura ang sigarilyo at nakakabili ng tingi. Sa ibang bansa, hindi ka nakakabili ng tingi. Isang pack ng minimum mong pwedeng bilhin. Pangalawa, may aggressive and widespread marketing. Nag-i-sponsor ang mga company ng tobacco company ng mga iba't ibang event. Natatanda niyo yung namatay yun namatay na isa na sa beer drinking contest nila. I-sponsor yun ng Philip Morris. At namatay yung isang contest pang. Pangatlo, wala pong awareness. Kulang ang awareness na kagaya nito tungkol sa paninigarilyo. Pangalapat, ang weak implementation ng ating mga batas. Pero meron lumapit sa akin at sabi, bakit ang sigarilyo ay hindi na lang ibawal? Next slide. Dahil ang sigarilyo po ay isang legal na produkto at kaya po naging legal yan dahil noong
unang panahon, hindi nila alam na ito ay magdudulot ng sakit. Yun po yung dahilan. Ngayon po na alam na natin, mahirap naman tanggalin yung isang legal dahil siyempre maraming mga nakasalalay na rito. Next slide. At bakit naman nakakamatay ang sigarilyo? Dahil ang sigarilyo po ay may 7,000 chemical at yan sa chemical na yan may 10 po ay nakaka-cancer. Next slide. Yan po yung mga bagay na nandun sa loob ng sigarilyo, kagaya ng arsenic o yung ammonia na panlinis ng banyo, yung butane na nilalagay sa lighter at iba pa. Next slide. At sabi nga nila, ang nicotine ang pinaka-addictive na bagay sa loob ng sigarilyo. Tanggalin mo yung nicotine content ng sigarilyo, wala nang maninigarilyo. Alam nyo, nung ma-opera na ako, one day before, halimbawa, alas 7 bukas ng umaga, operahan ka na, alas 12 ng gabi, bawal nang kumain. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Ang ginawa ko, nanigarilyo. Napakasarap ng lipstick na yun talaga. No? Pero alam nyo, ganoon ka-addictive ang sigarilyo. Dahil kahit alam kong maring hindi na ako magising dahil stage 4 cancer yun, nagsigarilyo pa rin ako. Okay, next slide. At meron din pong tar o yung alkitran. Yan po yung ginagawang asfalto. Imagine nyo, yung ginagawang asfalto nilalagay sa baga. Kaya pag matagal ka na naninigarilyo, nagkakaroon ka ng emphysema. Kagaya nung ikinamatay ni Dolby. Next slide. At meron ding main ingredient o main product ang sigarilyo na carbon monoxide. Yan po ay kapareho ng sa likod o yung tampucho o yung lumalabas sa tampucho ng mga sasakyan. Kaya sa mga naninigarilyo, kung gusto nyo po makatipid, huwag na po kayong bumili ng sigarilyo. Tutok nyo na lang yung mukha nyo sa tampucho, pareho na rin yun. Okay. Ang paninigarilyo ay maraming komplikasyon na nangyayari sa mga tao. Kaya, yan, paalala, medyo nakakabahala yung mga susunod na picture, no? Kailangan po ng parental guidance. Hindi po yung picture na yan, yung mga susunod pa po. Ayan, ang sabi nila, kapag naninigarilyo ka, mas maaga kang mamamatay dahil ang sabi nga, kalahati na nagtitigarilyo, siguradong ang ikamamatay niya ay smoking-related diseases. Next slide. At yan ang cancer. Kagaya namin ni Mel, meron kaming cancer, pero kami raw ang mga maswerteng tao na dahil despite of the cancer that we have, nag-survive kami. At sabi ng iba, pinagpala daw kami. At sabi naman ng mga kaway ko, masamanda mo raw kaya buhay pa. So, yun po, biro lang po yun, po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at tayo buhay pa. Kaya ginagawa po natin ito para makatulong sa ibang tao at malaman na kung ano po ang dapat iwasan ng bawat isa. Ganyan po ang itsura ng may lung cancer. Yung mga namatay ng lung cancer, pag pinuksan mo, itim na itim yung baga. No? Kahit na bobis, ayaw mong kainin yan eh. Diba? Pagkakain ka ng bobis, ayaw mo nang bumili ng ganyan na mga baga. May sakit kasi yan. Teka, baka wala nang kumain ng bobis dito. Next slide. At ganyan din po ang nangyayari. Nagkakaroon po ng mga ibang-ibang sakit kagaya ng stroke at heart attack. Next slide. Nagkakaroon din po ng emphysema. Ito po ay tunay na tao. Yan po ay tunay na tao na nagkaroon ng emphysema. Kamukha ng ikinamatay ni Dolby. Ano ba?
Ayan, At burger. susunod po ay iyan naman ang naging sakit ni Mayor Duterte ng Davao, yung burger.